Binabatikos ngayon si Senate President Chis Escudero dahil sa kanyang mga pronouncement patungkol sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Dahil parang dinidelay or parang walang interes itong si Chis Escudero na ipagpatuloy ang impeachment trial na nagkaroon naman ng matinding backlash mula sa ating mga mamamayang Pilipino. Maraming mga mamamayang Pilipino ang dismayado at nanggagalaiti dito kay Chis Escudero. Ang mga tao ngayon ay nakatutok kay Senator Chis Escudero dahil siya ang magde-decide bilang Senate President kung kailan ipagpapatuloy ang impeachment trial. Kaya lang itong si Chis ay parang ang inclination to ay ligwakin ang impeachment trial. So nakikita natin dito ang tunay na kulay ni Chis Escudero. Malamang ito ay sa dahilang political or political interest. Pero itong ginawang desisyon ni Chis Escudero ay hindi ito makakatakas sa mata ng mga taong bayan. Inaabangan ng taong bayan kung ano ang gagawing desisyon ni Chis Escudero. At kapag nagkamali siya dito sa kanyang ginawang desisyon, ay maaaring magkaroon ito ng negatibong epekto sa kanyang political career. So yun, sa kasalukuyan may mga mayroon ng mga movement na magtipon ang mga tao sa Senado, sa labas ng Senado. Parang papunta ito sa tinatawag nating na people power. Dahil kung walang gagawin ang ating Senado patungkol sa impeachment trial, ito ay may tuturing natin na pagtratraidor sa ating konstitusyon at magbabaliwala sa kanilang constitutional mandate. Ito ay betrayal of public trust. Naipasa na ang impeachment trial, na-impeach na si Sara sa House of Representatives. Now it's up for the Senate na gawin ang impeachment trial proceeding o i-convene ang impeachment court. Binabantayan natin ang mga sumusunod o ang susunod pa na mga pangyayari. Hindi ito makakatakas sa mata ng mamamayang Pilipino. Pag ito hindi itinuloy ng Senado, ewan ko na lang kung ano ang mangyayari. Malamang sa malamang ay magkakaroon talaga ng isang people power. Sa mga senador natin, no, sila mismo ang bumabali sa batas, sila mismo ang lumalabag sa ating konstitusyon. Ginagawa nila ang kanilang desisyon ng aayon lang sa kanilang personal interest. Recently, no, meron tayong naririnig na meron tayong nabasa at napanood na patungkol sa ginawang resolusyon upang tuluyan ng ibasura ang impeachment trial. At umamin na si Senator Bato ang proponent nito o ang may pakanan ng lahat ng ito. So tila nagkakaroon ng isang sabuatan sa Senado. Kinakalimutan na nila ang kanilang obligasyon bilang mga senador. Nakakalimutan nila na ang nagluklok sa kanila ay ang taong bayan. Tila ba hindi naman lahat pero maraming mga senador na matatawag nating senador ng mga Duterte? No? Parang ang kanilang paglilingkod ay hindi para sa atin, hindi sa taong bayan na bumoto sa kanila, kung hindi doon sa mga Duterte. Klarong-klaro sa ating konstitusyon ang salitang forthwith. Pero ang ginagawa nila ngayon ay dinidelay nila, dinidribble, ginajuggle nila hanggang sa tuluyang maligwak o tuluyang mamatay ang impeachment trial. Pero tulad ng sinabi ko, hindi ito magkakaroon ng magandang resulta. Siguradong mayroong mangyayari kapag pinatay nila ang impeachment trial.
Bakit ba naman kasi hindi na lang nila nito gawin, di ba? Kung karamihan nga sa mga senador ay ayaw na i-impeach si Sara, magkaganon pa man, dapat pa rin na magkaroon ng trial. Kung gusto nilang i-acquit nila. Pero, ito lang ang problema dyan. Dahil kapag nagkaroon ng trial, maglalabas ng ebidensya. Mabibigat na ebidensya patungkol sa grounds kung bakit dapat i-impeach si BP Sara Duterte. At ito ang iniiwasan ng mga senador na maka-Duterte. Dahil kapag nagkaroon ng impeachment at ipresenta ang mga ebidensya, mahihirapan silang mag-decide kung i-acquit ba nila o igigilty ba nila si Sara Duterte. Alam naman natin maraming mga senador ang pro-Duterte. Pero dapat nilang tandaan na ang kanilang mga desisyon ay dapat naaayon sa batas at naaayon sa interes ng mamamayang Pilipino. Pag nagkamali sila dito, ewan ko na lang, baka sugurin na lang ang Senado ng mga tao at baka ipasok sa basurahan ang mga senador natin na walang mga pakundangan, walang concern sa mamamayang Pilipino kundi ang kanilang lamang political interest. Ang bansa po natin ay isang bansang demokrasya. It is a democratic country. It is a government governed by people, government of the people, government by the people at a government for the people. Ang kapangyarihan or the power emanates from the people. Baka ito nakakalimutan ng ating mga butihing mga senador. So pinapatungkol ko doon sa mga klarong alam natin ng mga maka-Duterte na mga senador. So itong sila Amy Marcos, si Bato de la Rosa, si Robin Padilla, si Tolentino, sino pa? Lahat kayo na maka-Duterte ay mananagot sa taong bayan. Ito kasi ang mahirap dahil sila ang nasa posisyon, akala nila napakamakapangyarihan na nila, nakakalimutan nila na nandiyan sila para paglingkuran ang ating taong bayan. Hindi para protektahan ang isang politiko, hindi para protektahan ang kanilang mga political interest. Masakit para sa atin ang mga taong ito na sinusweldohan natin mula sa ating mga buwis at ay ito ang kanilang ginagawa. No? Binababoy nila ang ating konstitusyon. No? Winawalang hiya nila tayong lahat. Napakalungkot isipin na mayroon tayong mga senador katulad ni Chis Escudero at tila baga ay nakikita na natin ang kanyang tunay na kulay. Ulitin ko, pag nagkamali ang mga senador na ito at hindi nila ipagpapatuloy ang impeachment trial, mananagot sila sa mamamayang Pilipino. So hintayin natin. Tingnan natin kung talaga bang papatayin nila ang impeachment trial. So sana naman dinggin ng mga senador natin ang hinaing ng ating mga mamamayang Pilipino, ng ating kababayang mamamayang Pilipino. Ipagpatuloy ang impeachment trial dahil klarong-klaro sa mga ebidensya na naipresenta na si Sara Duterte ay dapat managot. Dahil ang nangyayari ngayon ay para bang nagiging kinokondone, no, ng mga senador ang mga masasamang gawain. Paano pa tayo mag-i-enforce ng batas kung sila mismo ang bumabali at yumuyurak sa ating saligang batas? So, okay lang na isa kasi sa mga grounds ng impeachment trial or articles of impeachment yung pagbabanta ni Sara Duterte sa ating Pangulo. So, ibig sabihin na lang ba dito na okay lang ang magbanta? Palalampasin na lang natin? Kung ang Sara Duterte ay kayang bantaan ang ating Pangulo, paano pa tayong mga ordinaryong tao? Diba?
So nakakalungkot talagang isipin na ewan ko para bang nawawala sa tamang katinoan ng ating mga senador. Kabilang na dyan itong atin ni President Marcos ni si Aimee. Ewan ko ba kung Marcos ba yan. So nakakalungkot isipin na mga taong ito ay pinoprotektahan ang isang tao o isang politiko na klarong gumagawa ng kabulastugan, korupsyon sa ating kaban ng bayan. So, hintayin natin. Kapag ito ay hindi nila, ay hinayaan nilang lumagpas ito o palampasin si Sara Duterte sa kanyang mga ginawa o hindi ipagpatuloy ang impeachment trial, sinasabi ko po na magkakaroon ng kaguluhan dyan sa Senado. Mismong ang taong bayan na ang magdidesisyon para sa kinabukasan ng ating bansa. So tayong mga mamamayang ordinaryong mamamayang Pilipino, huwag nating hayaan manatili tayong mulat, manatili tayong manindigan sa kung anong tama. Bumase lamang tayo doon sa ating konstitusyon, hindi dahil sa kung ano pa mang interpretasyon ng batas ng ating mga butihing senador na may kanya-kanya silang interpretasyon. May kanya-kanya silang mga palusot para lang hindi ipagpatuloy ang impeachment trial. Maging mulat tayo mga mamamayan. Bantayan natin ito. At kung sakasakali mang hindi ito at tuluyan nilang patayin ang impeachment trial, mananagot ang Senado bilang the last bastion of democracy. Kahiya-hiya para sa Senado ang nangyayaring ito ngayon. So, Senator Chis Escudero, mag-ingat po kayo sa inyong mga desisyon. Sa ating mga senador, mag-ingat po kayo dahil sisingilin kayo ng ating taong bayan.